Daw niya kasing kumain kahit 1 week na hindi naman nagkakagano'n, 22, hindi naman nagkakagano'n. So, siyempre nag-aano lang sila, kampante sila kasi alam naman nila na wala naman mangyayari kasi gano'n din sanay na sila kasi kahit 1 week siya hindi kumain okey lang naman. Tapos nasanay sila then umakyat sila dito. Bumili ako ng gamot, sobrang payat na niya, lubog yung mata niya, yung panga niya. Tapos tawag dun, bumili kaming gamot then ayan na, sinundo siya ng emergency van sa dito from Pasay to Pampanga. Tapos ayun, nung dinala na sila nung sinundo na sa Pampanga, sinundo siya dito ta's dinala siya sa Pampanga. Dinala siya sa ospital, tapos kinonfine siya kasi kung ano-ano ng gamot yung inano sa kanya. Then, nung morning na, bigla akong chinat ng kapatid ko, sabi niya patay na daw. So, na-shock ako kasi inalagaan pa namin siya. Inalagaan pa namin siya for halos siguro lang, kasi last pag-uusap kasi namin na nakapagsalita siya is nung nilabas niya si Harold. Sabi ko, "Saan si ate?" Sabi niya, "Nasa baba." Bababa na din ako niyan. Yun yung last na nakausap ko siya ng matino kasi after nun hindi na siya nakapagsalita ng maayos, ika-ika na siya. Tapos hirap siya huminga, tumitirik yung mata niya yung parang pag ganun na siya kumurap po, parang pag ganun na siya. Tapos, nung, nung pag-uwi niya, namatay na daw siya, tapos, bago daw siya mamatay, nagpaalam siya, sabi niya. Dito kasi, nung isang araw, nagsisigaw-sigaw na siya. Sabi niya, hindi niya na daw kaya. Sabi niya, bakit siya pa daw yung nagkaganon kasi ang dami namang masasamang tao sa buong mundo. Ba't siya pa? Siya pa na wala naman daw ginawa. Kung di magpagaling tsaka lumaban. Tapos sabi niya lang kahapon sa ospital bago siya mawala. Sabi niya, bakit? Sabi niya, pagod na ako, gusto ko na magpahinga. Sabi niya. Tapos, sabi niya sa mama niya, mahal na mahal kita, ma. Tapos, namatay na. Nagkaroon pa siya ng last words na sabihin sa mama niya. Hindi niya kasama yung ate ko that time kasi nga, alam mo, ang nakakabisit kasi dun, si Darren ayaw niyang paalisin si ate ko sa tabi niya. And then si ate ko naman, sobrang sakit na kasi ng balakang niya. Tapos, ayun, pumayag na siya kasi hindi naman niya pwedeng pahirapan ng matagal yung girlfriend niya. So, hindi na sumama si ate sa Pampanga. Nagpahinga siya dito. Hindi alam ng kapatid ko, yun na pala yung last na pagkikita nila. Nabuhay si Darren. Wait lang, di pa nga nag-chat si Sam eh. Hinihintay ko pa chat niya. Siguro nakikinig naman siya. Kasi di pa din ako kaya nga palayo pa. Yung grab nga 1.5 o magkano papunta tsaka pa uwi. Tas wala pa akong i-stayan dun. Wala akong kakainin dun. Yun din yung pahirapan kaya nga nagtumilis-karte ako ng pera. Kaso wala. Kaya nangungutang ako kay Samsam. Tas ayun, nakakalungkot. Tapos alam mo,
Yung kapatid ko para na siya nababaliw, sobrang nababaliw na siya. Pampanga nga, sa burol na. Wait, mag-end muna ako.